Magandang araw mga bata! Narito na naman tayo sa isang makabuluhang pag-aaral ng asignaturang Filipino para sa ika-6 na linggo ng ikatlong markahan. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pag-uugnay ng sariling karanasan sa kwento at pagbuo ng bagong salita. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang sumusunod na kasanayan. Una, naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggan kwento. Ikalawa, napapalitan at nadaragdagan ang mga tunog upang makabuo ng bagong salita. Para sa iyong paunang pagsubok, piliin ang titik na maaaring ipalit sa titik na may salong guhit upang makabuo ng panibagong salita. Una, bala. N, P, o J. Ikalawa, paso. B, W, o D. Ikatlo, kawal. R, Y, o P. Ikaapat, puso. E, I, o A. At ikalima, walo. K, M, o S. Ngayon naman, basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Ang pamagat ng kwento ay paso. Ngayon ang kaarawan ng nanay ni Bella. Naisip niyang bigyan ng regalo ang kanyang ina. Pumunta siya sa palengke upang bilhan ng paso ang kanyang ina na mahilig magtanim ng halaman. Masayang umuwi si Bella, dala ang kanyang regalo, ngunit sa di inaasahan, isang batang mabilis na tumatakbo ang nakasalubong niya na dahilan ng pagkahulog at pagkabasag ng dala niyang paso. Malungkot na umuwi si Bella na napansin ni Aling Belinda. Agad niyang pinakita sa ina ang paso at sinabi ang nangyari. Masayang tinanggap ng kanyang ina ang nabasag na paso at sinabing, "Maraming salamat anak. Masaya ako dahil naalala mo ang aking kaarawan. Hayaan mo, maaari pa nating gawing palamuti ang mga ito sa ating hardin." Masayang niyakap ni Bella ang ina. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang pamagat ng kwento? Ikalawa, sino-sino ang tauhan sa kwento? Ikatlo, ano ang regalo na binili ni Bella para sa ina? Ikaapat, bakit nalungkot si Bella? At ikalima, kung ikaw si Bella, ano ang ibibigay mong regalo sa kaarawan ng iyong ina? Bakit? Balikan natin ang nakaraang aralin. Isulat ang PL kung ang kasarian ng pangalan ay panlalaki. PB naman kung pambabae. DT kung ditiyak at WK kung walang kasarian. Una, pari. Ikalawa, mesa. Ikatlo, aso. Ikaapat, nanay. Ikalima, doktor. Ngayong araw, tayo ay magbabasa ng isang maikling kwento na may ilang mga kasunod na tanong na maaari mong maiugnay sa sarili mong karanasan. Pag-aaralan din natin kung paano makabubuo ng panibagong salita
sa pamamagitan ng pagdaragdag at pagpapalit ng isang tunog sa salita. Ang pamagat ng ating kwento ay Mabuting Mamamayan. Si Noah ay mahilig maglaro sa sapa. Ngunit siya ay nalungkot nang makitang tambak ito ng basura. Sa kaniyang paglalakad, nakita rin niya na may isang bata ang nagtapon ng apa at lata sa may kanal. Ang tambak ng basura ay nakasasama sa lupa at sa kalusugan ng tao at nagdudulot din ito ng matinding pagbaha. Kaya naisipan ng mga tao sa kanilang lugar na linisin ang paligid at huwag nang magtapon ng basura sa sapaman o kanal. Umaasa ang mga mamamayan na sapat na ang kanilang ginawa upang mapigil ang malaking pagbaha dulot ng tambak na basura. Kung ikaw si Noah, ano ang gagawin? Maaari mong maiugnay ang iyong karanasan sa pangunahing ideya, sa mga pangyayari at sa iba't ibang bahagi ng tekstong iyong napakinggan. Sa kabilang dako, makatutulong ito sa pag-unawa ng pinakinggan ang pag-uugnay ng narinig o nabasa sa sariling karanasan. Ngayon naman, pag-aralan natin ang mga salitang may salungguhit sa loob ng talata. Una, si Noah ay mahilig maglaro sa may sapa. Ikalawa, sapat na ang ginawa ng mamamayan upang mapigil ang malaking pagbaha. Ikatlo, ang tambak ng basura ay nakasasama sa lupa. Ikaapat, ang balot ng apa ay itinapon ng bata sa may kanal. Ano-ano ang mga salitang may salungguhit sa kwento? Tama! Ang mga salitang nakasalungguhit ay sapa, sapat, lupa, apa, at bata. Ano ang napansin mo na nangyari sa salitang sapa? Nakabuo tayo ng bagong salita mula sa salitang sapat. Dinagdagan ito ng letrang T upang makabuo ng salitang sapat. Ang unang pantig ay pinalitan ng lu at nakabuo ng salitang lupa. Mula pa rin sa salitang sapa, maaari tayong makabuo ng bagong salita gamit ang mga letra nito tulad ng apa. Ang salitang bata, kapag pinalitan ng unang letra, ay mabubuo ang salitang lata. Narito ang iba pang halimbawa upang mas maintindihan ninyo ang ating aralin. Pag-aralan natin ang dalawang paraan ng pagbuo ng bagong salita. Maaari mo bang bigkasin ang salitang pagdaragdag? Halimbawa ng pagdaragdag ng tunog upang makabuo ng bagong salita. Una, sa unahan. K plus ama equals kama. Ikalawa, sa gitna. Baon equals balon. At ikatlo, sa hulihan. Sipa plus g equals sipag. Ngayon naman, maaari mo bang bigkasin ang salitang pagpapalit? Halimbawa ng pagpapalit ng tunog upang makabuo ng bagong salita. Una, sa unahan. Ang kama ay naging tama. Ikalawa, sa gitna. Ang bato ay naging baso. At ikatlo ay sa hulihan. Ang baga ay naging bago. Handa na ba kayo sa ating mga gawain? Para sa ating unang gawain, sa gabay ng iyong nanay,
tatay, ate o kuya, basahin ang maikling kwento sa ibaba at sagutin ang mga tanong na kasunod. Ang pamagat ng ating kwento ay Bisikleta. Ngayon ang ika-8 kaarawan ni Rita. Masayang masaya siya dahil nangako ang ama na darating sa araw na ito. Nagulat si Rita na may dalang regalo ang ama dahil ang pag-uwi lang nito ang kanyang ninanais. Bit-bit ni Mang Rico ang isang bisikleta na kulay pula na handog niya para sa anak. Patakbong niyakap ni Rita si Mang Rico at nagpasalamat. Ito ang isa sa mga kaarawan niya na hindi makakalimutan. Sagutin natin ang mga katanungan. Una, sino ang tauhan sa kwento? Ikalawa, ano ang ipinagdiriwang sa araw na iyon? Ikatlo, sino ang hinihintay ni Rita sa kanyang kaarawan? Ikaapat, ano ang bitbit ni Mang Rico para sa anak? At ikalima, may kaarawan ka bang hindi mo makakalimutan? Isalaysay. Para sa ating ikalawang gawain, basahin ang salita na kasunod ng larawan at piliin ang letra ng tunog na maaaring ipalit sa titik na may salungguhit upang makabuo ng bagong salita. Una, banga. S-D-W. Ikalawa, baso. S-L-R. Ikatlo, walo. G-P-Y. Ikaapat, daga. B-H-P. At ikalima, bula. W-S-P. Para sa ating ikatlong gawain, isulat sa patlang ang titik na maaaring idagdag sa salita upang mabuo ang pangalan ng larawan. Halimbawa, pala. Maaaring idagdag ang letrang D para maging palad. Una, ano ang maaaring idagdag sa unahan ng salitang alay? Ikalawa, ano ang maaaring idagdag sa hulihan ng salitang sapi? Ikatlo, ano ang maaaring idagdag sa hulihan ng salitang pila? Ikaapat, ano ang maaaring idagdag sa unahan ng salitang alis? At ikalima, ano ang maaaring idagdag sa unahan ng salitang awa? Tandaan natin mga bata, makakabuo ng bagong salita sa pamamagitan ng pagdaragdag at pagpapalit ng isang tunog sa unahan, gitna, o hulihan upang makabuo ng bagong salita. Sa pagbabasa ng isang teksto, maaari tayong makapagbigay o makapag-ugnay ng ating sariling karanasan. Sa pamamagitan nito, maipapakita mo kung naunawaan mo ang kwento kapag naiugnay mo ito sa iyong sariling karanasan. Alamin natin ang iyong mga natutuhan. Para sa ating unang gawain, palitan o dagdagan ng letra ang mga salita upang makabuo ng panibagong salita. Una, bato. Ikalawa, sanga. Ikatlo, buhay. Ikaapat, walo. At ikalima, kahoy.
Para naman sa ating ikalawang gawain, sa loob ng hugis puso, iguhit ang hindi mo malilimutang karanasan sa paaralan noong ikaw ay nasa kindergarten pa lamang. Alam kong masasagot mo ang ating panghuling pagsusulit. Basahin ang kwento, sagutin ang mga tanong at piliin ang titik ng wastong sagot. Si Lino at Tino. Si Lino at Tino ay magkaibigan. Masaya sila sa tuwing magkasama. Pula ang paboritong kulay ni Lino. Lila naman ang kay Tino. Mahilig si Lino na magbasa ng tula. Si Tino naman ay mahusay sa pag-awit. Mahilig silang maglaro ng bola. At pareho silang paborito ng kanilang lola. Sagutin natin ang mga katanungan. Una, sino ang magkaibigan sa kwento? A. Lita at Lito, B. Lino at Tino, C. Lito at Bino. Ikalawa, ano ang paboritong kulay ni Tino? A. Pula, B. Asul, C. Lila. Ikatlo, ano ang hilig gawin ni Lino? A. Umawit, B. Sumayaw, C. Magbasa. Ikaapat, sino ang matalik mong kaibigan? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. At ikalima, anong bagay ang paborito ninyong gawin na magkasama? At bakit? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang kasunod na gawain, palitan ang titik L ng ibang tunog upang mabuo ang pangalan ng nasa larawan. Una, laso. Ikalawa, laro. Ikatlo, luha. Ikaapat, lawa. At ikalima, luya. Gumuhit tayo. Sa loob ng kahon, iguhit mo ang iyong kaibigan at ang masaya ninyong ginagawa na magkasama. Isa-isip mo, makabubuo ng bagong salita sa pamamagitan ng o, ng mga letra o pantig ng isang salita. Narito ang mga pamantayan sa pagbibigay ng puntos para sa ating gawain. Una, nagagawa ng may kaayusan ang gawain. Ikalawa, may kaugnayan ang sagot sa gawain. At ikatlo, malinaw na naipahahayag ang mensahe na nais iparating. 5 puntos para sa pinakamahusay. 3 puntos para sa mahusay. At 1 puntos naman kung may dapat paunlarin.